ho natin, magpa-follow up po tayo. Again, ang Senado ho, base sa mga pahayag na kasalukuyang Senate President Alan Peter Cayetano ay magkukonvene na daw mamayang alas 3 ng hapon bilang impeachment court. Si Representative Bel Zamora ng San Juan, miyembro ho ng House Prosecution Panel ay ating kakausapin. Kong Bel, magandang umaga po sa inyo at salamat po sa pagpapaunlak sa atin ngayong umaga. Si Ricky Rosales po ito. Hi, good morning Sir Ricky at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig po ninyo. Ayan, opo. Kong, talagang abala na ho kayo ngayon dahil you are preparing sa mga nauna rin nyo ring interview na na-monitor ko. Ang sabi ninyo ay anuman ang mangyayari o nangyari, paano man natin ito tinitingnan, ang inyong prosecution team, kayo ay patuloy sa inyong paghahanda, Kong, no? So, paano ho nyo ngayon? Opo, paano nyo po ngayon pinaghahandaan to, Kong? Well, kami po sa prosecution team, as you well know, karamihan po sa amin ay galing din po or miyembro din po ng Committee on Justice. Opo. So, months before pa lang, simula siguro February, inaaral na natin ang mga dokumentong nakukuha natin in relation to the case. So ngayon po, we are practicing trial techniques. We are preparing documents para po sa trial. For example, mga question and answers, opening statements. Yan po ang ginagawa natin ngayon. And well, yun nga po, nagpa-practice tayo with the rest of the prosecution members para ho pagdating ng trial, medyo gamay na natin kung paano tayo haharap sa trial. Gagalaw. Kayo, Kong Bel, anong particular na case ang hawak po ninyo? Ako po ay sa grave threat and bribery po. Ayun. So yun, kasi kanya-kanya kayo But kahit yata naman ganung may specific assignment kayo, you can butt in or you can engage sa ibang case. Tama ho, no? Yes, of course. Siyempre nagtutulungan po tayo. That's right. With the other prosecution members, may kanya-kanyang toka, but we are expected to know the entire case. Opo, okay. Kung sa inyong mga naunang interview, klaro pong nabanggit nyo na itong nangyari halimbawa na change of leadership sa Senado ay parang hindi maganda, no? At kumbaga, if I correct me if I'm wrong, pero yun po yung hinuha ko doon sa inyong mga naunang interview na ito'y kumbaga parang para protektahan talaga si Vice President Sara Duterte, kung ano man, no? Paano ho nyo yun tinitimbang ngayon sa prosecution team? Of course, you are a lawyer and you are talking about law, but politics really here is very clear. So interested kami, paano po yun? Naintindihan naman namin na ang impeachment is a political, legal process. So politics will always be involved. Opo. And totoo, sinabi ko po na walang duda po sa akin at sa mga kasamahan ko po sa prosecution na may kinalaman yung change in leadership sa Senado sa impeachment. Of course, may mga nangyari pang iba sa Senado, possibly related to Senator De La Rosa, but kami po, naniniwala kami connected sa impeachment at least ang change in leadership nung Monday. Bakit po? Una, we were deliberating on the articles of impeachment, yung resolution ng Congress, yung report ng Committee on Justice sa plenaryo. And alam naman din natin lahat na numbers game talaga ito. Opo. So, kami po, maybe what is the effect on us? Tuloy lang naman po ang trabaho namin. And umaasa kami na ang mga senador ay boboto ayon sa ebidensya at ayon sa kanilang konsensya. So, lagi ko pong sinasabi na I invite everyone to watch the proceedings. Yung mga kababayan po natin, maging involved po tayo, panoorin natin ang mga mangyayari sa Senado para po alam natin kung ano ba talaga tong impeachment na ito. Right. Dumaan po sa
Committee on Justice, probable cause pa lang po yan. Hindi po ang mga prosecutor ang magsasabi kung guilty or not guilty. Sa Senado po yan. Pero kailangan natin maintindihan na itong impeachment is a measure, a way to determine or to get accountability from public officials who did grave or a huge wrong to the country. And yun lang naman po ang punto ng impeachment. Right. Magkaroon ng pananagutan ang mga nagkasalang impeachable officers. That's right. Actually, that's one of the best things na nabasa ko ho at narinig ko din sa mga previous interview ninyo. Sabi ko, ang ganda po nung binabanggit ninyo na you're encouraging civil society really to help the public to understand this process. That's correct po, opo. Ang magiging dagdag ko na lang siguro doon na Kong Bell, at salamat sa pagpapaunlak ninyo kahit ganitong kaaga po, ay ang siguro magiging dagdag ko doon ay actually even prior Kong Bell sa impeachment Kasi kailangang maunawaan natin na hindi lang yung impeachment, di ba? Yung mga Senate, kuna yan, leadership change. This really should be explained kasi pag hindi naunawaan yung context ng ating mga kababayan, mahirap ding magpasya kasi ako po kasi ang feeling ko talagang meron ng objective na lituhin opo ang ating mga kababayan. Do you feel the same? Opo, no. Nanggagaling tayo sa impeachment na nag-umpisa last year po. Yes. Last year, kami pong naihalal na prosecutors were already prepared. Pero siguro maganda na din na nangyari ito and dumaan sa Committee on Justice para makita ng mas nakararami kung ano yung ebidensya talaga na hawak namin noon pa. Right. And sabi nga namin, nadagdagan pa po tayo ng ebidensya. Yun lang naman po, sana mas maintindihan ng tao na ginagawa to ng Kongreso dahil duty po namin to, nasa saligang batas po namin to at kailangan matapos. Opo. We are not doing this dahil sa politika. I mean, sa totoo lang po, may kanya-kanya naman po tayong trabaho sa district natin. May madami tayong ginagawa. That's But right. once may nag-file kasi ng complaint sa Kongreso for impeachment, kailangan matapos ang proseso. Yeah. So, Yes. nandito po tayo sa Senado. That's right. Talaga hong yung public kasi tinitingnan ko rin yan yung magiging composition kasi 'di ba 16 ang kailangan pong bumoto sa mga senador para ma-convict, no? Kung magkaroon ng conviction man at kapag hindi naabot 'yon, parang sorry, no? Parang mababasura yung impeachment. So ngayon Kong Bell 12-11 ang and doon sa paano nyo tinitingnan ngayon, paano nyo tinitimbang yung nangyaring change of leadership where 13 of them really voted, parang really voted for a change of leadership, and it shows clearly na parang kumbaga klaro na merong patutunguhan yung botong yun. Kumbaga parang sa tingin ko hanggang sa butuhan magre-reflect yun So paano nyo ngayon yung pinag-uusapan? Of course, laying down of evidence is really a basic. Pero paano nyo yung tinitimbang po on the political side, Kong Bell? Okay, I agree po no na siyempre may konting kaba on the side of the prosecution. Siguro, maski yung mga kababayan natin, nakita nga ito and nagkaroon ng konting kaba. But again, like I've been saying, umaasa tayo that the senators will be swayed by the evidence and will be swayed by the public. Kaya importante nga po ang public participation dito para naman ma-convince po natin ang ating mga senador na may ebidensya, doon tayo sa side ng ebidensya. And wag tayo bumoto just because we are affiliated with a certain family or with a certain person. Oo. Alright, sige po. So when it comes to, siguro final na lang, when it comes to strategy, bukod sa nagpa-practice po kayo ngayon, meron pa ba kaming parang inaasahan po? By the way, hindi kayo kasama pa rito sa convening,
mamaya? Kumbaga wala pa kayong role dito, no? Wala pa po. Wala pa. Noong una, sa totoo lang po, iniisip namin na kung dadalo ba po kami doon. But Oo. pag inintindi niyo yung letter din ni Senate President Cayetano, Opo. we will be invited in due course daw po. So, Right. let's see na lang po kung paano tayo Opo. papapadpad sa Senado. Oo nga. So Kong Bel, yung mga strategy nyo ay doon nyo na lang ilalabas sa trial. Yes po, opo. Abangan na lang po natin. Alright. Kong Bel, nako, sana maulit. Maraming salamat po sa Of pagpapaulat course, ninyo sa inyong oras. anytime po. Thank you, Sir Ricky. Good morning po. Thank you. Si Representative Isabel Bel Zamora ng lungsod po ng San Juan.